Pinag-iingat po ngayon ng mga kababayan sa tinatawag na super fake luxury bags. Halos wala na daw po itong pinagkaiba sa mga original. Pero paano nga ba malalaman kung ito'y super fake? At ano ang mga dapat gawin para maiwasang maloko ng ilang luxury item seller? Narito ang report. Bumili ng mamahaling Chanel bag ang kababayang si Edna Puyot mula sa isang luxury seller sa Alberta. Nang kailanganin na niyang ibenta, humingi siya ng authentication certificate sa seller pero wala itong maibigay. Dito na niya naisipang ipa-authenticate na lamang sa iba ang luxury bag na binili at sa kasamaang palad, lumabas na peke ang mahigit $3,000 na bag na kanyang nabili. Sabihin natin ang isang medium na Chanel sa store is 10,000 po, right? Tapos makukuha mo ng 3,500, iisipin mo, ang laki ng discount. So, nung binili ko po yun, sabi ko po, ang mura. Kasi na-make believe ako na directly from supplier. Pero there's no such thing po pala na sa mga luxury items, walang discounted. Kanyang kinulit ang seller na ibalik ang pera ngunit nagmatigas ito. Dalawa na kasi yung nag-authenticate nung bag. Lumabas na po siyang fake. So may case na ako, sabi ko may documentation po yung authentication nung first. So eto lang yung magandang resolution. Either magkaka-record ka sa police if I do make a case, report it, mawawalan ka ng business, mawawalan ka ng reputation, or ibabalik mo yon and then I'll stay in silent. Kalaunay sinauli rin ng seller ang kanyang ibinayad. Pero kaya nagsalita si Edna, hanggang ngayon daw kasi marami pa rin anyang kababayan sa Canada ang nabibiktima ng mga peking luxury items. So parang ang connotation ng mga Pilipino manloloko, which is misconception, di ba? Hindi po lahat. Diba? Kailangan lang po nating maging edukado sa mga transaction na ginagawa natin. And knowing na nandito po tayo sa Canada, alam natin na secured yung mga items na nabibili natin or any transaction kasi bawal yung mga fake dito, yung mga tipong ganon, pero hindi. May mga nakakalusot po. Ayon kay Yardley Santos Uy, ang may-ari ng Edmonton Bag Spa at isang verified authenticator ng luxury items, naglipa na ngayon ang mga tinatawag na super fake bags na halos wala daw pinagkaiba sa mga original. They call it super fakes. When you say super fakes, it comes with box, dust bag, and even receipt. So it's called super fake bags, the counterfeit bags. And they are selling these bags for like a discounted price from the retails. Let's say $3,000. So ang dami pong naloloko. So sabi ko, you know what? I'll do the authentication and I'll offer the service. Sa katunayan anya, dumadami na ang mga nagpapa-authenticate sa kanila na isa sa mga serbisyo ng Edmonton Bag Spa na nagre-repair din ng mga luxury items. We use this machine to scan the bag. So from the material, the interior, the hardware, the engraving of the hardware, lahat po nakikita dito. And they have the database. Payo ng Edmonton Bag Spa magduda kung masyadong mura ang presyo at tingnan mabuti ang kalidad ng materyales. This is leather. You smell it. If you can smell a leather, like leather smell, that's a good indication it's real. If it has like a glue smell or strong smell, like strong glue, that's an indication it's a counterfeit one. And then stitching, when you look at the stitching, it should be even all throughout. The tightness of the stitching should be even all throughout. So when you look at the logo, for example, some engraving, let's say the Chanel, the engraving of the Chanel, it should be clean and crisp. Pag jagged po ang mga engraving, that's an indication that it's a counterfeit bag. These bags, Hermes, Chanel, Louis Vuitton, they will never go on sale because they're protecting their brand. Pero ang pinakamaigi daw gawin bago bilhin ang libu-libong dolyar na halaga ng mga bag, humingi muna ng authentication certificate sa seller. So without the authenticity certificate, don't just trust the seller or don't just trust the business. Without that certificate, no deal. Don't purchase it. Don't pay with cash. Pay with
email transfer or use your debit or credit card, so then you can go to the bank and claim it as fraud. Maaari din daw gamitin ng mga buyer ang kanyang shop bago magbayaran sa seller at kanya munang susuriin ang material para masigurong hindi peke ang mabibiling luxury item gamit ang halagang labis ninyong pinaghirapan dito sa Canada.